Kanino kayang bahay ito pong nilalagian ng 18 ex-Marines simula pa lamang noong January 2026? Nakakapagtaka no mga tol? Bakit ganoon katagal ang nilagi na nila sa bahay na yon sa isang subdivision? Sabihin na natin, sabi po ni Attorney Melvin Matibag, White Plains, somewhere in Quezon City, di ba? No? January 2026 pa lamang nandoon na po sila. At lumabas lamang sila sa harapan ng publiko February 24, 2026 sa isang press conference na idinaos po sa Club Pilipino. At alam nyo po ba ang mga karagdagang impormasyon pa dyan? Kaya nga naipatawag yung asawa nitong si Mike Defensor dahil yung isang sasakyan na ginamit para po sa paghahatid dito po sa mga nagpapakilalang ex-Marines po na ito ay nakapangalan po sa asawa nito pong si Mike Defensor. At sino kaya ang nagmamay-ari po nito? Pero ang NBI po kasi, malinaw naman po yung naging pahayag dito ni Attorney Melvin Matibag na meron na po silang impormasyon kung kanino po ito. Pero ayaw po nila itong isiwalat sa ngayon. Ngunit nung tinanong po nitong si Karen Davila, ito pong si Attorney Melvin Matibag, kung ito po ba ay kay Mike Defensor, ang naging agad tugon po diyan ni Attorney Melvin Matibag ay dapat itinanong kay Mike Defensor. Kasi nauna pong ma-interview ni Karen Davila ito pong si Mike Defensor na kung meron pang panahon mamaya, for the sake of fairness, sige, reaksyonan din po natin yung interview ni Karen Davila kay Mike Defensor. Pero unahin po natin itong naging interview ni Karen Davila kay Attorney Melvin Matibag, kung saan sinabi din po dito ni Attorney Melvin Matibag na yung 18 sa yung 6 sa 18 yung Marines po na ito ay 6 lamang po yung pumirma. Kaya ano ba ang magiging epekto po nito sa kabuuan ng kanilang mga pahayag? Alin ba ang mas mabigat ang magiging pahayag? Yung 6 na pumirma o yung 12 hindi po pumirma? Tumutol po kasi ito pong si Attorney Levito Baligod na pirmahan ng lahat dahil gusto niya daw pong masuri individually yung mga naging pahayag ng 18 ex-Marines po na ito. Puntahan na po natin ang interview at reaksyonan po natin mga tol. Let's continue our discussion on the cash delivery claims of former Marines. We now have with us NBI Director Melvin Matibag. Director Matibag, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Karen, at sa milyon-milyong na tumatangkilik na yung programa. Good morning po. Salamat po. Sarap naman ng ganun, ano? Milyon-milyon na tumatangkilik sa kanilang programa. Kailan kaya tatangkilik sa atin ng milyon? Hindi pa ako nagkaroon ng at least 500,000 views dito po sa YouTube. Pero sa Facebook, marami na tayong mga million views. Anyway, tuloy po tayo rito. All right. So 12 of the 18 Marines have already responded to your subpoena. And did they go to the NBI directly? Ma'am, ganito po. Actually, it's 18. Una po, 16 yung dumating. Tapos on the second call po sa kanila, 18. Yung pong 12, yung po yung everybody already issued their individual statements po. Yung sa interview. But when it's time for them to sign their official statements, only 6 signed it. 12 hindi pirma. Hindi po nagpirma. So 6 lang. Sa 18, 6 lang. Alam nyo mga tol, makasingit na ako, no? Nakakapagtaka talaga na kung itong mga 18 ex-Marines po na ito ay nagsasabi ng katotohanan, bakit po nila hindi pipirmahan yung kanilang mga individual statement? Di ba? Kasi logic yan Kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, di ibig sabihin kahit pagbalik-baliktarin pa ang panahon at ang pagkakataon, tanungin ka man ng 1,000 beses, paulit-ulit, beses na, paulit-ulit pa, no? Parehas lang ang isasagot mo dahil nakasindig ito sa katotohanan. Ano bang meron? Bakit parang bantulot sila sa mga standard procedure na ginagawa, particular po ng NBI? Kasi lahat po ito, standard procedures po ito Kahit tayo, subukan po natin na magreklamo, no, wag lang gawa-gawa talaga. Pero kung meron mang sa tingin natin paglabag sa batas na nagawa laban sa atin at tayo po'y magrereklamo, pupunta tayo sa ating kapulisan, di ba tatanungin muna tayo? Tayo muna ang sisuriin at
susuriin ang ating mga ebidensya. At higit sa lahat, papipirmahan sa atin ang mga pahayag na ibinigay po natin. Buti nga dito, napaka-transparent ng NBI eh. Kasi sabi po ni Attorney Melvin Matibag, sa kabuuan po ng proseso na yan, lahat recorded with the consent of all parties involved. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Ang pumirma ng affidavit nila, parang ganun. Opo, kasi ang naririnig ko, ang sabi sa akin ng mga ahente po natin, nung pipirmahan na nung iba, nung 12, si Attorney Balicod, the lawyer who represented them, objected because he wants to review the statements. Okay. Pero yung the statements na binasa na when they're about to sign, yung 6, Parang akusado yung kliyente niya, hindi naman tinuturing na akusado ang mga ito. 'Di ba? Bakit kailangan pang reviewin? Nakman teteng, kung ikaw ay witness kahit wala kang abogado, kung talagang ikaw ay para sa bayan at para sa katotohanan, sabihin mo lamang yung mga bagay-bagay. After all, hindi ka naman itinuturing na akusado diyan. Sila po ay sinusuri dahil po mabibigat ang kanilang mga paratang. At higit sa lahat, yung common sense ba? Kasi ang dami pong mga paratang nila na mathematically impossible, logistically improbable, o kung anumang parang hindi makatotohanan. No? Lalong-lalo na yung kanilang pagpapahayag na si Leila de Lima daw po ay tumanggap ng maleta. Kinalaunan, nung na-realize siguro nila na ay nakakulong nga noong panahon na yon, naging paper bag na lang, at kinalaunan naging envelope na lang. And meron ako nakitang post kay Fiscal EJ mga tol. Ito ang nakakatawa dito. Si Mike Defensor, sabi, to puntahan natin, baka magkamali kasi ako eh. To, ano. Sabi dito sa post ni Fiscal EJ, shared post niya ito mula po sa The Long Take. Ewan ko kung ano po ito, Facebook page po ba ito? Tinanong ko sa mga sundalo, nakita ba nila si Congressman Leila de Lima? Yes daw. 1 month after siyang malabas sa kulungan, nakita siyang may dala. Grabe, no? Ewan ko kung maniniwala pa talagang tao dito. Tawa si Fiscal EJ, haba nung tawa niyo. Tawanan din natin. O, balik po tayo dito. nakapag-sign na. Kasi ang nangyari po dyan, they were interviewed separately, iba-ibang table yan. So we advised them na dapat marami sana yung lawyer. Kasi po, if they want to be represented by lawyer, dapat mag-avail sila ng iba pang lawyers. But Attorney Balicod, sabi niya, kaya niya. They represent yung 18. So that's what we did. And the entire proceedings, Ma'am Karen, I have to mention it on the onset na yun pong interview nila is fully recorded with their consent. So ibig sabihin po, naka-record naman po yan for the purposes po ng documentation, and eventually, alam na po natin, meron nating he said, she said na nangyayari. So pagka po tiningnan yung records nung interview, nandoon po, and that was reflected, reduced into writing, na yun po dapat yung Di ba? Ba't mag-aalala si Attorney Levito Baligod? Magkakaroon ba ng alteration o kung anuman, insertion, kung ano man ang tawag nila doon sa statement ng mga Marines po na ito? Di ba hindi naman kayang gawin yun ng NBI dahil recorded po ito mga tol. Meron pong transparency sa mga prosesong ginagawa ng NBI ngayon. At kung magkakaroon doon sa statement ng, hindi naman yan yung sinabi namin, saka sila mag-react. After all, naka-record. Pero dito, inuunahan na kagad nitong si Levito Baligod. Kailangan suriin ko muna. Attorney Levito Baligod, ikaw ba ang nakakaalam ng mga sinasabi nila o yung 18 ex-Marines po na ito? By the way, ginagamit lamang natin ang katagang 18 ex-Marines dahil ito po yung naging pakilala nila nung una eh. Pero nitong mga huling pagkakataon, sinasabi nila wag na daw po silang tawaging 18 ex-Marines kundi 18 ex-soldiers. Bakit nagkaganon? Kasi napag-alaman na 3 lang pala rito ang ex-Marines retirado. The rest hindi naman po pala Marines. Bakit nila ginagamit yung 18 ex-Marines or Marines na termino? Kasi feeling nila kapag ka Marines, talagang mas mataas ang integridad sa harapan ng publiko. Kumbaga mga tol, parang perception ng publiko ang sineshape up dito eh. At ang gusto nilang mangyari, paniwalaan sila
nakurap ang kasalukuyang gobyerno, ang ating Pangulong Bongbong Marcos at kung sino-sino pang mga pinapangalanan po nila dito. Pero uulitin natin, ang kanilang mga sinasabi ay mga akusasyon na dapat sila po ang magpapatunay. Hindi po pwedeng basta na lang sila magsalita, paniwalaan na kagad sila ng NBI, tapos kasuhan na kagad. Walang ganun. No? Lahat ng investigasyon na pinagdadaanan, meron pong pagsusuri. No? Kaya nga, the basic definition of criminal investigation is to identify the guilty party, to locate his whereabouts, and to provide evidence for his guilt. Yan, basic po yan. No? Tapos gusto mong mangyari sa pamamagitan lamang ng mga sinabi mo, which is hearsay pa, paniniwalaan ka na kagad? Anong klase itong si Atty. Levito Baligod, lalong-lalo na itong si Atty. Ferdinand Topacio? Kasi dito, i-reveal na ni Atty. Melvin Matibag na binirate, na pinagsisigawan nitong si Ferdinand Topacio, yung ahente po ng NBI. Actually, sabi nila, hindi dapat lumabas yun sa harapan ng publiko sapagkat yon ay paglabag sa data privacy law. Pero ano ang ginawa ng malamang party nila Topacio ang naglabas nun? Kasi nakikita natin mga DDS pages ang nagpapakalat na parang pinapagalitan niya yung ahente po ng NBI, no? Kaya nga sa interview din na ito, ewan ko kung totoo yun, malaking tao ba itong si Ferdinand Topacio? Hindi, hypothetical siguro yung sinabi dito ni Atty. Melvin Matibag. Sabi niya, nagtataka ako kay Atty. Ferdinand Topacio malaking tao pero ang liit ng pangunawa. O sige, tuloy po tayo dito. Mamaya mapapakinggan nyo yan. Nila na salaysay po nila na binigay. Okay. Now, may value ba ang testimonya o aligasyon na hindi pinirmahan ng isang testigo? Halimbawa, yung right now, yung 12 na hindi pumirma, how would you weigh that testimony if they did not sign it? Well, sabi ko nga po kanina, may recording, so that is a voluntary statement. Wala namang pumpilitan at takutan na nangyari. So once it's presented to any agency like CalMOPSIT, sa Office of the Prosecutor, sa Korte, I think it's the court who will decide what is the probative value ng mga statements po nila. Siyempre po, kung pinipaan na, mas matibay na po yun kasi nakalagay doon, voluntaryo na sinalaysay, sumagot sa mga katanungan, at binigay sa kanila kung ano yung dapat nilang mga karapatan sa panahon ng pagtatanong po sa kanila. At pinirmahan. Pinirmahan po. So yung mga pinirmahan po, yun, medyo mas mataas na po, yung pag sinabi mo yung weight of evidence, mas mataas na po yung may pirma dahil voluntary. Kasi ang magiging tanong pa naman po sa korte niyan or sa office ng prosecutor, pag tinanong, pinilit ka ba rito, pinirmahan ka, ano bang circumstances surrounding dito? Kaya naman po, naririnig ko sa social media, sa mga ibang interview nila, Atty. Balicod, meron silang mga paliwanag na sinasabi, yun po, ang mag-a-assess na po nun, kung saan po namin ipipresent. Ay, makasingit lang ako mga tol. Tulungan natin si Sir Leslie Bocobo. Gusto niya magsimula nakapagsimula na siya ng kanyang YouTube channel. Paki-subscribe po sana natin yung kanyang YouTube channel. Naniniwala kasi ako na si Sir Leslie Bocobo, katulad ninyong mga loyalista. No? Ako, PBBM supporter po ako Magkaiba kasi para sa akin yung dalawa, no? Kasi ang mga loyalista, lahat ng Marcos susuportahan yan, maliban siguro ngayon kay Jaime Marcos. Kaya paki-subscribe nyo po yung kanyang channel, ibinaba ko po dyan sa chat area. Leslie Bocobo, YouTube channel po yan, paki-subscribe nyo po sana mga tol. Yung naging findings po ng National Bureau of Investigation. Okay, so just to clarify, the 18 Marines aren't under your custody. They are, tama ito, no? They are, sino nag-aalaga sa kanila, sir? It's under the They are not under custody. In fact, yes, opo, magkakasama po sila. In fact, doon sa isa pa sa mga na-interview, sinabi nga, they were being housed sa isang safe house sa White Plains. Yan na, mga tol. Kaninong bahay ito? Quezon City yan, White Plains. No? Kaninong bahay kaya ito? Biruin mo, since January pa lamang magkakasama na sila doon. Tapos lumabas sila February 24, ang galing ng timing. One day before EDSA anniversary.
And when we check kung yung po kanino yung bahay ng White Plains, alam na po namin kung sino may-ari. Yan. Sino yung bahay sa White Plains? Si Ah, Mike, is it Mike Defensor? dapat tinanong niyo po kanina. Yun. sa kanya. Hindi ko, kasi O siguro malinaw na yung sagot na yon, ano? Kasi sabi ni Attorney Melvin Matibag, alam na po namin kung kanino yung bahay na yon. Sino yon? Kaninong bahay yon? Kay Mike Defensor ba yon? Hindi sinabi ni Attorney Melvin Matibag, ngiti-ngiti siya, na hindi kay Mike Defensor yon. Ang sagot ni Attorney Melvin Matibag, dapat tinanong nyo sa kanya. O, di ba? Pero wala kasing categorical answer dito eh. Pero kung logic ang gagamitin natin, malamang kay Mike Defensor yun. Logic lang, logic. Baka mag-react si Mike Defensor. Hindi sa akin yan. No? Magkakaalaman naman sa uli yan. ang kinlaim lang niya is transportation. Well, meron po kaming report. We just have yet to validate kung kanino talaga nakarehistro po yung bahay. Ano po? Oo. Pero do you know who? Yes, we have given the information. We just like to be 100% certain kung kanino po yung bahay na yun. Okay, Pero does it, doon sa isa sa mga Marines po yon na sinabi na nandoon sila at sila yung kasama noong January pa po. now, does it affect the credibility of the 18 Marines hypothetically if, let's say, they are being housed by either Mike Defensor or anybody in that political sector? Does that affect the credibility or the truth of the allegations? Kasi Yun na syempre, kung mga ex-Marines to, mga walang pera din yan. I mean, alam niyo naman ng kwento ng Ang harsh mo naman, Karen Davila. Natawa ako doon, ano? Anak ko, kung ex-Marines yan, mga walang pera, wag naman ganon. Kasi may mga ex-Marines naman na may pera, Karen Davila. In fairness po sa ibang ex-Marines. Kasi lumalabas parang sinasabi dito ni Karen Davila na mga walang pera kaya kakapit na sa patalim. Marami po akong kilala, personally, may mga kilala po akong ex-Marines na may pera naman po kahit paano, may pensyon, napalaki naman po nila yung kanilang retirement benefits na natamo. Unfair po kasi yun mga tol. Nadulan tayo sa tama at dapat, ano? testigo sa Pilipinas. Kailangan ang testigo sa Pilipinas inaalagaan dahil alam mo yun, Okay po, ganun, ano po. yeah, regardless of the issue, I mean, in my 32 years as a journalist, ang testigo sa Pilipinas, lumalakas ang loob kapag alam niya kahit papaano, alam mo yun, hindi siya mamamatay, protektado siya, it's practical. Mas maganda sana kung ang ganito yung sinabi ni Karen Davila eh. Kasi itong mga nagpakilalang 18 ex-Marines, mga karamihan dito dismissed from the service. Kaya malamang wala itong natamong retirement benefits. Kaya basically baka walang pera. Ano sa tingin ninyo? Ganon. Generalize ni Karen Davila, baka magalit sa iyo. Ang daming ex-Marines mga tol. Hindi lamang itong tatlo rito sa 18 ex-Marines. Napakarami, taon-taon may mga nagre-retired na Marines na kahit paano naging maayos naman ang buhay nila, nagkaroon ng kaunting kabuhayan dahil po sa retirement benefits. May pera, no? Kaya unfair po yung statement na yun. Well, tama naman po yun. Kahit po sa fault ng government, meron na tinatawag na Witness Protection Program eh. Yung po yung legal na pamamaraan. Ngayon po, yung sinasabi nyo, tinatanong nyo kung naapektuhan yung kanila po credibility, doon na nga po natin tinitingnan. Kaya po tinatanong, kailan pa ba to? Kailan kayo magkakasama? Yung pong sinasabi kanina ni former Congressman Mike Defensor, pag pumunta ka sa piskalya, tinapatawag agad, hindi po totoo yun. Alam nyo naman po yan, lahat tayo nagkaso eh. Pag nagkaso ka, ikaw muna yung tinatanong, ano ba yung reklamo mo? Tama. At tandaan po natin, the burden of proof always lies to the accuser. Yun po yung dapat itandaan dyan. So gusto po nila ipatawag namin kaagad yung mga pinangalanan. Binabanggit na limbawa si former Speaker Martin Romualdez. Hindi naman po ganun yung sistema. Sa ngayon po, base doon sa aming pag-interview, wala pong direktang testimonya na nakita nila yung tao o ibinigay doon sa tao. Ang sinasabi lang po palagi, sa bahay nito, sa opisina nito. Yun ang masaklap na katotohanan dito sa mga naniniwala dito sa 18 ex-Marines na hearsay, ang dami po nilang sinasabing hearsay. Di ba? Wala silang personal knowledge kasi alam niyo mga tol, siguro kahit hindi tayo abogado, sa dami ng mga napapanood po nating mga abogado nagbibigay ng pahayag,
lalo sa akin personally, dahil ako po yung naging investigador, naging police before, criminologist po ako, ang hearsay hindi po mag-i-stand sa korte, no? Meron lamang mga exceptions sa hearsay, pero wala po sa ganitong pagkakataon. O halimbawa ng exceptions, yung dying declaration. Diba, mamamatay na yung tao. Bago siya mamatay, sana nasabi niya, uy, si Juan de la Cruz yung sumaksak sa akin. That is acceptable evidence, no? Exception to the hearsay rule. Pero the rest, no, most of it, lalong-lalo na itong sinasabi po ng mga 18 ex-Marines po na ito, na kung hearsay, hindi po ito mag-i-stand sa korte. At ano ang gustong mangyari nitong kampo, nitong si Levito Baligod at ni Mike Defensor, na kahit hearsay, basta na lamang i-entertain ng NBI, tapos gusto nila ipatawag kagad yung mga pinagbibintangan nilang tao. Dito nga sa katunayan, sa pagkatao nitong si Martin Romualdez, Congressman Martin Romualdez, meron na pong paglilinis na nangyari. No? I'm sorry for the word, hindi paglilinis. Kung hindi ang investigasyon ng ICI kaugnay ng kanyang sinasabing involvement sa flood control project anomalies ay lumabas na wala pong sapat na basihan para po siya ireklamo sa anumang investigating agency or hukuman dito po sa ating bansa. No? Ayun ay ayon sa dokumentong inilabas ng ICI. But anyway, balik po tayo dito. Kita namin binilang yung pera, naghatid kami ng maleta. Yung mga litrato po, hindi ma-identify kung sino ang kumuha ng litrato at kailan kinuhaan. Kaya po, meron pong mga katanungan. And we will never allow the National Bureau of Investigation to be the tool for a fishing expedition. Kung meron po kayong siguradong pangkaso, sigurado kayo na talagang pwede kaso, i-file po natin ng diretso. Kagaya po, naririnig ko si Congressman Mike Defensor. Tira siya ng tira. Meron mga nakawan, mga magnanakaw si ganito. Tanong ko lang po, meron po ba siyang pinay kahit isang kaso sa mga inakusahan niya magnanakaw? Yan, di ba? Tama si Attorney Melvin Matibag dyan sa sinabi niya. Na kung talagang sapat na pala yung mga ebidensya ninyo, i-file nyo na ng direkta. Bakit pa kayo hihingi ng tulong sa NBI for investigation? Tapos ngayon, nag-iimbestiga ang NBI, nagiging fair, dumadaan sa standard process, questionin nyo pa. Palalabasin pa nitong si Mike Defensor sa iba't ibang interview sa kanya at post niya sa social media na bakit daw po yung 18 Marines ang iniimbestigahan. Ang lakas mag-divert ng situation, ano? Ganun kasi yun mga tol, ano? Para malinaw sa atin lahat. Iniimbestigahan itong mga lumantad na Marines or ex-Marines para masuri ang kanilang testimonya kung ito po ba ay titindig talaga sa mga inaakusahan nila, lalong-lalo na kung ito po ay aabot sa korte. Hindi pa pwedeng basta ka na lang mag-akusa, paniniwalaan ka na kagad nang wala ka nang pinoprovide na anumang additional na ebidensya. Lalong-lalo na mga tol, kapag ang inaakusahan mo dito ay mga matataas na opisyales ng ating gobyerno. No other than the president, inaakusahan nila. At alam naman nila na kung meron mang akusasyon sa ating Pangulo, never itong magpo-proceed sa isang kriminal na kaso. Dapat alam yan ni Atty. Levito Baligod, alam ni Mike Defensor dahil siya po'y dating kongresista, alam ni Atty. Ferdinand Topacio na merong immunity from suit ang presidente ng Pilipinas. Kaya kung talagang malakas ang ebidensya nila, tinake opportunity dapat nila yung pagpapile ng impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi nila pinursu? Kasi alam nila na kapag pinursu nila yung impeachment complaint at magkaroon ng pagdinig, una, determinasyon ng sufficiency in form, which is mangyayari naman talaga na sufficient in form yun, pero pagdating sa determinasyon ng sufficiency in substance, magbabagsak na kagad sila doon katulad ng mga nagreklamo kay Pangulong Bongbong Marcos kamakailan for impeachment. Kasi bakit ko sinasabi? Wala eh. Logistically impossible, mathematically impossible, karamihan sa mga sinasabi nitong 18 ex-Marines ay hindi po tutugma sa katotohanan. Paano yung titindig? No? Kaya ang ginagawa ng kampo nila Mike Defensor, dumaldal na lamang na dumaldal sa harapan ng publiko for what?
para i-shape yung perception ng public na ganito ang kasalukuyang gobyerno, corrupt ito, at ang nangunguna pa dito ang ating Pangulong Bongbong Marcos ayon sa alegasyon nitong si Mike Defensor. Grabe, di ba? Ano ang gusto nilang mangyari? Guluhin? Sino ang magbe-benefit? Yung sinusuportahan nila na si Sara Duterte. Or kung hindi man, gusto lang nilang guluhin ang sitwasyon para ma-divert ang issue o attention ng public mula sa mga pressing issue concerning corruptions at concerning Dutertes. Bakit? Tinaon nila during the confirmation of hearing nitong si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Tinaon nila the day before EDSA anniversary. Bakit? Para makakuha ng simpatya sa publiko and hoping na sasabay ito doon sa pagdiriwang ng EDSA kung saan galit ang mga tao dahil sa paniniwala ng mga panahong iyon na ang sitwasyon ay corrupt. I am not saying sa mga Marcos loyalists kasi yun ang paniniwala ng mga nag-EDSA eh. Di ba? Kaya gusto nilang sausawan yon, makuha nila yung suporta at sama-sama sila na somehow siguro pataubin ang gobyernong pong ito. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Kasi bakit? Yung mismong kinukumbinsin nila ng mga dilaw at kakamping kayong maniwala sa kanila eh. Di ba? In fact, nakakasama pa natin mga PBBM supporter at loyalista para tuligsain ang ginagawa ng mga DDS na ito sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. Katakot-takot na pagpapakalat ng mga fake news, lalong-lalo ngayon kung kayo'y maghahanap ng mga post, nako, kakalat talaga ang fake news. O, pakita ko sa inyo, baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. O, nabasa ko kay Juan Luna Vlog. Share natin yung post ni Juan Luna Vlog kasi komprehensibo na ito eh. Ilan sa mga pinapakalat na fake news ng mga DDS ay ang mga sumusunod. Sandali lamang, saan ko ba banda nakita yon? O, ito O, ito, katulad nito. Nagpapakalat sila na meron daw pong dumating na gasolina galing Brunei sa Davao City. Pero meron dito particular na listahan na ginawa. O, ito. Babasahin ko lamang Warning, mga fake news na pinapakalat ngayon sa social media ng mga DDS at mamaya, yung fact check na ginawa ni Attorney Reyes de la Cruz. By the way, isingit ko na, baka makalimutan ko No? Meron po si Attorney Reyes del Rosario, kakamping po ito, pero tinuturing ko na yung acquaintance, kaibigan natin sa social media ito kahit di ko pa siya nakikita ng personal. Meron po siyang post na sabi, basahin ko, dahil uso ngayon ang giveaways, mamimigay tayo ng 500 pesos GCash sa 3 random na magta-type sa comment section ng Sara Duterte Kurakot until 11:59 PM bukas. Sa mga gustong mag-sponsor sa mga ganitong pa-games, message me. O di ako po ay nag-comment. Comment tayo dyan. Sabi ko po sa comment natin, Sara Duterte Kurakot. O yan kasi O yan. Sara Duterte Kurakot. Gawin ko 1,000 piso pag umabot ng 1K like. Itong entry na to. Kaso lang 271 pa lamang. O yung mga nanonood sa Facebook, gawin nyo po itong 1,000 reaction. So, yung comment ko po dito, hindi, totoo po yan. Magbibigay po tayo ng 1,000 piso kay Attorney Reyes, bahala na siyang pumili. Basta sabihin nyo lamang, Sara Duterte Kurakot. Balik po tayo sa mga fake news. Nito pong mga DDS. Warning, mga fake news na pinapakalat ngayon sa social media ng mga DDS. I have to post this kay daghan kay nagtag nako. I can't debunk each and every post separately. Salitang Bisaya yata yung daghan. Ewan ko kung anong ibig sabihin nun. O read here. Ayaw tayong bentahan ng Brunei, Malaysia, Indonesia dahil sa Gaza Duterte issue. Fake news. No official statement. No verified report. No ASEAN confirmation. Fact, Asian cooperation is ongoing. Energy security talks, not boycotts. 100 days lang ang oil reserve ng Pilipinas. Fake news, misleading. 30 days, refiners. 15 days, importers. Government estimate 50-60 days buffer. 90-day reserve proposed not existing. Hindi magsusupply ang Russia dahil kay BBM
Duterte issue. O, yan ang mga fake news po yun. Ito pa, fake news, no verified refusal from Russia. Philippines is actually exploring Russia oil imports. US or Trump will stop oil exports globally. Mga fake news po yan ha. No confirmed policy of total export shutdown. US continues exporting oil globally including Asia. Walang ginagawa ang gobyerno, walang pakialam. Mga fake news po yan. Government response includes fuel subsidy reparation, possible fuel excise tax suspension, alternative supplier sourcing, Asian coordination, OFW repatriation support. Sara Duterte impeachment is being prioritized and not the fuel crisis response. That is fake news. Ha? Okay? At marami pa. No? Marami pa. Pero hindi na natin iisa-isahin kasi kukulangin tayo sa oras. At ito pa, ang dami pong mga fact check na ginawa po dito nito pong si Attorney Reyes del Rosario. O, katulad ditong John Portage. Lumabas na ang COA audit ng OBP, very clear and clean and record ni BP Inday. And for the first time in history na ang BP ang may pinakamataas na audit sa COA. Ibig sabihin, kahit peso, walang ninakaw ang ating BP Sara. O, fact check number 34 ha. Ang dami. O, claim, very clear and clean. Verdict, fake. Facts, ayon sa Commission on Audit, ang notice of disallowance kaugnay ng OBP ay hindi pa resolved at pending pa for resolution. Nakikita ninyo mga tol? Kaya pala ang daming mga nagko-comment na mga DDS na sinasabi nila malinis na si Sara Duterte sa COA kasi pinapaniwala sila ng mga katulad ng mga content creator na John Portage na ito na walang kasalanan si Sara Duterte dahil malinis po ito ayon sa COA. Hindi po yung totoo. Anyway, balik na po tayo kay NBI Director Melvin Matibag. Meron na po ba kayong narinig? That is hindi man po obligasyon nating lahat na Pilipino, but we are duty bound as a Filipino under the law, under the Constitution, under the revised penal code or under the anti-graft and corrupt practices law, na kung tayo magsuplong, magkaso sa mga taong alam natin na gumawa ng pagkakasala. Kami po dito sa National Bureau of Investigation, kahit sino pong pumunta rito, we will treat them equally. Okay. Now, let's speak, let's be specific. Maganda yung sinabi nyo kanina eh. So, sa mga nabasa po ninyo na testimonya, no, yung allegedly pagbibigay ng pera, pagde-deliver thrice a week, allegedly sa mga bahay ni former Speaker Romualdez, not one of them said in the testimony they gave it directly to the speaker. But did they name a specific person that could have been an aide, for example? May tao bang binanggit sa testimonya na tumanggap? Yes, meron po. May mga nabanggit yung sila Mark, sila Justin, nasabi sila yung pumasok, sila yung nagdala. Oo. But may family names ba ang mga to? I mean, is there... At one point, ito yung tanong ko, so they named a Mark, a Justin. Sino ang magpapatunay na may kaugnayan yun sa speaker? At papatawag nyo ba? Papatawag nyo ba yung Mark at Justin or how does this work? Ama po, pagkatapos po namin mabalidate kung ang kanilang testimonya o pagtuturo sa mga tao ay talaga namang meron pong basihan, may ebidensya, papatawag po natin. Katunayan po, ma'am, yung pinangalanan po nila na air taxi, kagaya po nun, we sent as a pinadusis tecum. Nagpadala nakasagutan sa amin that never in their logbook or in their log na nagkasama sa flight si Sergeant Sergeant Bolte at saka Sergeant Tube at saka si Saldico. Bidensya po yun. But then why would they admit? I mean, yan din ang tanong ko. If you were a company like Air Taxi, I mean, why would you admit to something like that too? On record po yan, ma'am. Kasi po, may protocol po ang Civil Aeronautics Board at ang Manila International Airport Authority. If you recall, ma'am, I worked in the Manila International Airport Authority before as General... Itong sinasabi ni Atty. Melvin Matibag dito, mga tol, isang patunay ito na nagsinungaling. Itong 18 ex-Marines. Kasi i-claim nila na magkasama sila sa eroplano, merong, anong tawag doon? Passenger manifest ba yon? O kung ano man ang tawag nila, manifesto, no?
na nakasulat doon kung sino-sino yung pasahero at kasama sa air travel na yon at anong oras, anong petsa, among other particular details. Ngayon, sasabihin nila, ganito, kasama nila sa mga panahong iyon. Eh, ang patunay, hindi sinasabing ganun eh. No? Manager, wala pong tumitake of lumalanding wala. kahit chopper lang dyan na wala pong mga pangalan ng pasahero. Lahat po yan inilalag po. And other than that, meron din po kami mga binanggit nilang lugar na pinuntahan nila ng mga private villages. We also issue sa Pinadusis Tecum kung merong mga ganitong pangyayari. It was not confirmed. Wala pong ganun na sinasabi. So, mas marami pong doubts. That's why sinabi ko po kanina, hindi ko po papayagan yung ahensya na gagamitin ng mga nagrereklamo na kami ang maghanap ng ebidensya na ganyan. Kasi kami naman po yung hahabulin. Kami naman ang mananagot. Pero hindi ba trabaho ng NBI maghanap ng ebidensya? I mean, I'm curious, it's like the FBI, right? The FBI is proactive in looking for evidence once they feel that a certain individual is committing a crime. Yes, Right? ma'am. They did it in so many documentaries. Hindi nyo ba trabaho yun? Yes, ma'am. Trabaho po. Kaya nga po nag-issue kami ng sabina. Pero ang sinasabi ko po rito, taliwas sa sinasabi po nila Attorney Balicod at former Congressman Mike Defensor na dapat ipatawag namin kaagad yung mga tao na binabanggit. But in order to reach point 10, we must start from point 1. Eh sila po yung nagreklamo, sino po yung una nating tatanungin? Eh pinangungunahan na po nila yung ebidensya, pinanunuhan na nila yung ahensya, kaya nagkakaroon po tuloy na pag-iisip yung mga tao, nagkakaroon ng mga konklusyon na ganito yung nangyari na hindi pa po tapos ang investigasyon. Okay, Kaya sir, yung anim na ex-Marines, sabi niyo yung anim na ex-Marines, they signed an affidavit. So their testimony has more weight. Just generally, Tono, yung anim na ex-Marines, ano ang naging center ng affidavits nila? Kasi tatlo binanggit ni Mike Defensor, di ba? May Luistro, na nabigyan ng pera, may Trillanes, nabigyan ng allegedly ng pera, at itong mga Martin Romualdez, etc., of the flood control, so, yung anim na pumirma, ano po yun? Ano yung center ng affidavit? Alam niyo po, tinanong namin sa kanila kung ano yung mga partisipasyon po nila, isa-isa doon. So doon po sa anim, sa totoo, I'll be very honest with you, Ma'am Karen, pinafinalize po namin yung buong report. Kabuuan na po nung 18 po. So isa-separate po namin, ito yung pumirma, ito yung hindi pumirma, at kung ano yung participation. Ang ginawa po kasi namin dyan, yung affidavit consists of 36 pages, kasama na yung annexes, yung joint affidavit po nila ng February 23, hiniwalay-walay po namin. At tinanong namin, ano yung participation mo dito? Saan ka rito? So ano yung recollection mo? So doon po, ang lumalabas po talaga, based po doon sa joint affidavit at sa mga personal salaysay nila, wala pong personal encounter doon sa mga inakusahan nila. Except that lagi nga nila binabanggit, parang may conduit, may dinadaanan po na ganito. At sinasabi nila, ito, bahay ni ganito, bahay ni ganyan. Pero never the time that it was established na nung dumating doon, nandoon yung mga taong pinaparatanan po nila. Ganun po yung nangyayari dito. Ngayon, siyempre sinasabi po nila, bakit yata parang pinaangguluhan pa? Narinig ko po mismo kay Atty. Balicod na sinasabi, destabilizer sila. Wala naman po kaming sinabi na destabilizer sila. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Yun daw ay report from the higher ups na siya ay tutukuyin ng stabilizer. Alam niyo kaya sinasabi ni Atty. Levy Balicod yan para makakuha ng simpatya sa publiko, no? Kaya pinapangunahan nila yung mga bagay-bagay. Never sinabi ng NBI katulad nung nadidinig natin. Sa pagtutok na ginawa po natin dito sa balita na ito, never nating napakinggan mula sa mga balita o sa NBI mismo na kinategorize nila as destabilizer. Ito pong 18 ex-Marines po na ito. Ang mga naririnig po natin na destabilizer ay nanggagaling sa mga side comments, no? Sa mga katulad po naming mga vlogger. Marami pong nagbigay ng kanilang mga opinion na naniniwala na destabilization ang ginagawa po ng grupo po na ito. But never nating napakinggan na nanggaling mismo yan sa NBI kasi
Hindi nila trabaho yun. Sasabihin lamang nila siguro na destabilizer ang mga ito kung talagang merong actual evidence na magsasabi na ganun ang ginagawa po nila. At hindi lang yung sapat para sabihin sa publiko kung hindi kaukulang kaso ang maaaring kaharapin po kung talagang may destabilization na ginawa ang mga ito. Pero wala pong ganong issue eh. Ngayon, babalik ako. Bakit sinasabi ni Atty. Levito Baligod? Para mangumbinsi, no, ng publiko. Para makakuha ng sentimiento sa publiko sa kanilang mga layunin. At alam naman natin kung ano ang layunin ng mga ito. Mapabagsak ang leadership ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila mismo ang nagsasabi. Etong si Mike Defensor, ang daming mga kumakalat na post at mga impormasyon sa harapan ng publiko ngayon na siya mismo, sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita ng ganito kamasib na corruption. Tapos ang nasa likod, Pangulo pa ng Pilipinas. Oh. Hanapin ko Pero po yung hindi post po na yun. maaalis. Kayo na nga po nagsabi, trabaho ng National Bureau of Investigation na mag-imbestiga sa kabuuan. Tinitingnan po namin kailan kayo nagkasama-sama. Lumalabas, January pa lang, magkakasama na po sila. Yun po yung isang nandun sabi niyo. Lumabas sila February 23. Kailan sila nagtrabaho talaga. At out of 103, bakit 18 lumabas? Plus 1 si Gutesa. Hindi ko makita yung post, hindi ko maalala yung pangalan nung nakita ko. Pero ang daming natawa sa pinalalabas na yun ni Mike Defensor na para bang ngayon lang siya nakakita ng korupsyon. At partikular nung panahon nila ni Gloria Macapagal-Arroyo, walang korupsyon. Nak ng teteng na yan. No? Kung resibo ang pag-uusapan ng mga tol, sino ba ang nakulong sa ngalan ng korupsyon? 'Di ba? Nakulong mismo itong si Gloria Macapagal-Arroyo na hospital arrest nga lang. Di umano kasi may korupsyon siyang ginawa. Kung hindi lang nanalo si Rodrigo Duterte, tingin ko baka swak sa oblo na itong si Gloria Macapagal-Arroyo eh. Na ngayon, sinasabi nila, tinakot si Gutesa, binawi yung testimonya. Napakahirap po nung gano'n na sitwasyon eh. Ang sa amin, we are making a balance based on what we have, the perinisinta po nila. And we go beyond that also by exercising our power of issuing subpoena. Subpoena to the person, subpoena to the documents. Gano'n naman po yung ginagawa namin dito. Ako lang, ang challenge po Director Matibag, how do you then assure the how do you assure the public, for example, that you personally and the NBI will be uncompromised given you were appointed under this administration? I mean, wag na tayo maglokohan, Pilipinas ito, right? I mean, you were appointed as NBI director under this government. I mean, you're only human. How could you assure the public? Ang hirap maging parang justice yan eh. The minute na appoint ka, you have to really take your office seriously to the point that you serve the Filipino people. But in the end, people will start to feel, what do you expect with this case from the NBI and appoint siya under this administration? Some people might think you're protecting, right? So how do you balance that? How do you then prove that you are absolutely impartial, that you want... Ang daming daldal ni Karen Davila, halos hindi na makapagsalita yung kanyang resource person. Pero simple lang ang sagot diyan at ako'y naniniwala makatotohanan po ito, transparency. No, kasi alam niyo mga tol, hindi naman maiaalis talaga dahil wala namang pagkakataon na ikaw ay maging NBI director na hindi ka i-appoint ng kasalukuyang gobyerno. Alam naman natin ang sitwasyon, alam naman natin kung ano umiiral na mga panuntunan sa kasalukuyan. Kaya ang pinakamagandang sagot talaga, itong narinig ko dito, transparency. The truth, that you want justice to be served. Ma'am, ang sagot lang po dyan is that the Bureau has been transparent from day one dito sa 18 na to. We are very, very transparent. Hindi po natin maalis sa tao yung mag-isip ng kahit ano po. Sigurado, ako naman po, dinaranas ko yan everyday. May naniniwala, may hindi naniniwala. But at the end of the day, we must be faithful to the mandate. Ako naman po, ang request ko lang palagi, judge me on my performance.
Nanggaling na po ako, iba-ibang administrasyon naman po yung pinaglingkuran ko eh. Naglingkod po kay former President Gloria Macapagal Arroyo, kay former President Rodrigo Duterte, ngayon po sa administrasyon na to. So sa akin po, ang may always offer to the public is look at my performance, yung mga dati kong ginawang trabaho at kung ano ang trabaho gagawin ko. Siguro po pag alis ko sa NBI, doon din nila marirealize that I was fair. Sapagkat ang sa akin lang pong gagawin ngayon habang nandito ako, I will be very, very transparent at kung ano po yung batas at procedure na dapat gawin, yun ang gagawin. Dito po sa 18 Marines, yun po yung sinusunod ko. Huwag naman po sanang baluktutin na pag may nagkaso, kailangan puntahan natin kaagad. Hindi naman po yun yung practice natin eh. Kahit sa ordinary investigador ng barangay, pag may nagreklamo na kapitbahay mo, yung kapitbahay mo muna ang tinatanong bago ka puntahan at tanongin ano po. Patunayan mo na kung po mga claims po nyo. I think one thing is universally clear. The burden is on the accuser. That's one thing universally clear. So what happens next, Director Wait ang tagal kong hinanap. Iniisip ko kung kanino ko nakita at nabasa, naalala ko na. Ito po yung sinabi nitong si Mike Defensor. Oy, hindi siya makikita kasi naka-Facebook page tayo. Dapat sa friend. Ito po. Senior ng aking kumare. No? Ito. Kasi ayon dito sa balita ng ABS-CBN News, former Representative Michael Defensor in a forum in Quezon City says, this is the first time he has seen such corruption in the country. Organisado yung leader po mismo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, anya. Na? Yung henchman niya, o yung Pangulo, o yung bataan niyang Speaker ng ating House of Representatives, or si Speaker Martin Romualdez, at ang kumakamada at nag-aayos ng kabuang budget ay si Saldico, Chairman ng Committee on Appropriations. Ganito po, inaakusahan itong si Mike Defensor ang ating Pangulo, Bongbong Marcos, na para bang ngayon niya lang nakita. Pero baliktarin natin ang sitwasyon. Si Pangulong Bongbong Marcos walang ebidensya, no? Puro lang kayo akusasyon. In fact, si Pangulong Bongbong Marcos pa nga ang naglahad kung bakit may ganito ng interes ang publiko na labanan ng korupsyon sa kasalukuyan. Panahon ng boss mo, si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya tinawanan ka lang dito nitong si Morning Coffee Tots, di ba? O basahin natin yung post dito. Hindi ko nababanggitin kung sino yung nag-post. Kasi hindi po ito politically active. Pero kumari ko to. Grabe ka, Morning Coffee Tots. Yan Well, if you are a millennial, more so if boomer ka, very political mature ka na dapat. Politically mature ka na dapat. And you grew up watching the news and reading newspapers. You know who Mike Defensor is. Tawa siya. A hated spokes of GMA. Well, sa totoo lang, wala naman ding spokes na mahal ng madlang Pips, Roque, Lacierda, Panelo, Castro, Y. Trabaho kasi talaga nila sumalo ng lahat ng negativities ng Pangulo and dumepensa. But aside from being a spokesdefensor, talking like da-da-da-da-da, ewan kung ngayon ka lang naging politically aware. Well, please check the people who are talking now. As if they are saints and all, matatawa ka na lang na para bang nakalimot kami na laman kayo ng balita, iskandalo at sangkaterbang kaso and all din ang hinarap. Basta simplest way paano kilatisin at sino paniwalaan sa mga politiko na yan is the saying, birds of a feather flock together. Kakampi mo, nag-endorso sa'yo and supporters mo, walang moral ascendancy. Ikaw, santo, mahal ang Pilipino, may malasakit and have the guts na sabihin kurap-kurap, sa peryahan na lang kayo pwede. I can still recall how brutal were the editorials of the late Nines Cacho Olivares of Daily Tribune, that she was even imprisoned because of her writings. Oops, ay, eureka, parang may similarity kay blah. Na nang napakulong din ng journalist, and a lot of what is happening seems to replicate what happened before. Indeed, history keeps on repeating itself. No? In short mga tol, wag magmalinis itong si Mike Defensor. At kung ebidensya ang pag-uusapan, grabe, talamak ang ebidensya sa panahon nila. Ngayon, isinasangkot nila si Pangulong Bongbong Marcos na wala namang ebidensya maliban dito sa mga, I believe fabricated stories nitong 18 ex-Marines. No?
And with that, syempre, tapusin na po natin itong interview kay Attorney Melvin Matibag. Hindi na natin marereaksyonan pa yung interview ni Karen Davila kay Mike Defensor kasi almost an hour na din. Maraming salamat sa inyo. Tuloy tayo Matibag, rito. last words. Anong mangyayari? Nagpunta na po si Mike Defensor. Yung 18 nagpunta na po sa inyo. Pero 6 pa lang ang pumirma ng affidavit. What's next? I-clear lang po natin, ano, pumunta nga po rito si former Congressman Mike Defensor, kasama yung kanyang abogado, ano po, pero hindi naman po sila nag-submit sa investigation. In fact, yung amin pong subpoena power, binaliwala nila. Meron pa nga kumalat na video na hindi na lang namin po pinagtunan ng eto na. binidyo na No? biniberate. Dito na sasabihin ni Attorney Melvin Matibag na malaking tao itong si Ferdinand Topacio. But I beg to disagree. Then nagpapatawa lang ako kasi punggok. Ay, sorry. Sorry naman, baka may masaktan pala ako. Hindi ko dapat sinabi ang punggok. Ha? Pero hindi po yun ang ibig sabihin ni Attorney Melvin Matibag dito. Ibig sabihin, very influential itong si Attorney Ferdinand Topacio, knowledgeable, kaya dapat siya yung pinakamas malawak dapat ng pangunawa sa mga ginagawa po ng NBI dito. Ni Attorney Topacio, yung isa sa aming ahente nagtatanong at ayaw magpa-interview. Doon nga po ako nagtataka si Attorney You Topacio. should release that video. I Nilabas mo sila. Sila po Nilabas, nagtatanong. oo. Actually, it violates the data privacy po. Nagtataka nga po kay Attorney Topacio, malaking tao siya pero bakit maliit ang pangunawa niyo sa mga ganyang bagay? Yun po yung nakapagtaka. Tapos nandirito na sila, sabi ni Mike Defensor, ba't pati asawa ko pinatawag? Hindi po kami ang naglagay sa sitwasyon na yung sa asawa niya. Pinagamit niya yung sasakyan doon sa 18 marin nakarehistro sa pangalan ng asawa niya. Kailangan namin tanungin because we want to know the circumstances surrounding that. We have to clear them kung ano talaga yung nangyari. So doon sa 18, I appreciate nung unang pumunta, hindi po ayaw pag-usapan yung joint affidavit nila. Nung bumalik, pinag-usapan na. Hindi nga lang po pinirmahan. They have their own reasons. O, para sa konteksto, ito po yun mga tol. No? Switch ko lang muna sa ating page. Yan. Ito po yun eh. Yung sinasabing kumalat na video. Oo yan. Yung papatawag mo ba yung mga binanggit nila? Hindi. Hindi. Sabi na. So, alam natin kung non-crime o crime ito. Yes or no? Patatawagin mo ba yung mga binanggit nila? Yung binanggit nila. So we will have this. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Hindi para argument to that, sir. So, hindi nyo patatawag. Sinabi niya non-crime. Finish, sir. Sinabi niya non-crime. Sinabi mo, hindi non-crime. So, if you're investigating a crime, ang tinuturo ng mga 18 ay maaring, hindi ko sinasabing guilty, maaring gumawa ng krimen, ipatatawag mo ba? Just that, dumalgal na dumalgal, hanggang gusto mo. Sagutin mo lang ako o hindi. May ibang answer? Okay. So we will have an investigation. If the evidence points to them, there's sufficient evidence, then we will do. Mapapatawag din po namin, sir. No, tuloy mo ito. I was going to mention that. If you want to establish the identities of the Marines, including myself and my wife, Attorney Levy already stated the IDs were given downstairs and you can verify, and the serial numbers are between. So, what I'm saying is, if the identity is the one that you want to establish, then that's it. That's why I'm saying it's a non-crime. Now, if it's a crime investigation, then you should call on those they pointed to. Kasi establish yung identity. Yun lang ang gusto nyo establish. So, once you have established their identities, yung tinuro na patawag na rin. Now, it becomes a crime. Maling-mali po yun mga tol. Porque tinuro nila, ipapatawag mo na kagad. Tapos ikaw ang nagtuturo, gusto mo lang i-establish mo yung identity nila. Hindi na susuriin kung ano yung itinuturo mo. Ang laking katangahan po nun. At higit sa lahat, pambabastos yung ginawa na yan ni Attorney Ferdinand Topacio. Hindi na nga lang sila pinansin dyan ng NBI. May mga report na po pumapasok sa amin. Siguro, kaya ayaw pirma nung iba, na gusto na rin, yung iba gusto pumirma, gusto na rin nilang matapos kung saan talaga papunta yung investigation. Nung tatapusin po namin ito, we will submit to the public kung ano yung findings ng NBI at kung ano po yung mga dapat pa mga susunod na hakbang gagawin po namin, Ma'am Karen. And we will report it to the public sa tulong po ninyo, ipapaalam po namin. Wala po kaming itatago dito at lagi ko po sinasabi, we are not protecting anybody. The NBI is for the people po. Marami pong reklamo rito. Doon pa lang po sa cyber cases namin, we have
25 cyber cases every day in the average po. Yeah. At makita niyo po, Ma'am Karen, I think the public will see, doon na po sa tinatanong niyo, paano masabing fair kami, hindi lang po itong 18 Marines ang kasong hinaharap namin. In my 1 month po dito, pag tingnan nyo naman po yung performance, napakarami po naming apprehensions na mga illegal po na gawain. Pati mula po sa tumakas, mula po sa terrorism, mga peke po na goods, drugs, human trafficking, sexual abuse sa mga bata. In 30 days, may 30 days po, yan po yung naging performance na po ng Bureau. So wala po kami itatago sa inyo. Pumunta po kayo sa amin and we will treat you the same way that we will treat anyone na pumupunta tumingi po ng tulong sa NBI po. Okay? At dyan na po nagtatapos ang ating live stream mga tol. Sana kahit paano marami tayong impormasyon na nakalap ngayon at huwag tayong basta-basta magpapaniwala sa mga kasinungalingan na sinasabi ng mga ewan ko kung anong uri ng tao ang mga ganito. Ayoko na magkomento pa sa kanilang pagkatao. Maraming salamat po. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.